Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magpapasimula sa pagsamba ngayon. Sa umaga pong ito, tayo po muna ay dumako sa ating pag-aawitan. Kung meron po kayong mga imnaryo sa inyong mga tahanan, samahan niyo po akong umawit tayo sa ating mga imnaryo. So, ang imno bilang 181 po, imno bilang 181, page 178. Ang buhay ay oras ng galak. Ang buhay ay oras ng galak at ganda, may awit na masigla, maging sa panunungkul at pagdurusa, ay makaawit ka. Umawit sa kagalakan, umawit habang naglalakbay, umawit sa kalungkutan, may awit kay Kristong Diyos na tunay. Ang Diyos ay purihin natin sa pag-awit, dahil sa pagtangkilik. Tuwing tayo'y magpapainan lang ng tining, tayo ay dinirinig. Umawit sa kagalakan, umawit habang naglalakbay, umawit sa kalungkutan, may awit kay Kristong Diyos na tunay. Makisama sa aming pag-aawitan, kay Kristong Diyos na tunay. Bawat hakbang mo'y kanyang liliwanagan, may awit ka ng buhay. Umawit sa kagalakan, umawit habang naglalakbay, umawit sa kalungkutan, may awit kay Kristong Diyos na tunay. Sunod po natin ang 101, yamang nating namasdan. Imno bilang 101, page 102, yamang ating namasdan. Yamang ating namasdan sa mundong nagdaraan, ang iba't ibang pagsubok sa buhay. May mga tandang tunay si Kristong amang banal, sa kanyang nalalapit na pagdatal. Si Kristo ay darating na at nasa pintuan na. Tayo'y dapat sumunod sa kanyang mga utos upang tayo'y di abuti ng lungkot. Yayamang malapit na si Kristong mapaninta, na siyang hahatol sa isa't isa. Ating ihandang tuwing na buhay natin kaluluwa, nang maging karapat dapat sa kanya. Si Kristo ay darating na at nasa pintuan na. Tayo'y dapat sumunod sa kanyang mga utos upang tayo'y di abuti ng lungkot. Doon sa kalangitan, tuwin ay nag-aawitan at nagpupuri na may kagalakan. Di na mararanasan hapis o bagabagman, kung hindi ligaya na walang hanggan. Si Kristo ay darating na at nasa pintuan na. Tayo'y dapat sumunod sa kanyang mga utos upang tayo'y di abuti ng lungkot. So, naranasan po natin ang pagpapala ng Panginoon ngayong umagang ito. Ngayon po ay nais nating hingin ang isang pusong bago at isang pusong maglilingkod tayo sa Panginoon ng merong paghingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga nagawang makasalanan at pusong masasabi nating ialay natin sa ating Panginoon. Awitin po natin ang imno bilang 114, page 114 din, isang pusong bago. Isang puso lamang bago, sa aking Diyos ang hiling ko, nang upang ang pagkatao malapit lamang kay Kristo.
pusong bago sa paggawa, pusong bago sa kalinga, pusong bago nakahanda sa dawain mong dakila. Baguhin ang bawat gawa, sampung isip na masama, linisin na pusong disya, nang tamuhin ko ang pala. Pusong bago sa paggawa, pusong bago sa kalinga, pusong bagong nakahanda sa gawain mong dakila. Pusong bago kung matanggap, kaluluwa ko ay lalasap ng sagana, awat habag ng Diyos ng batis ng lingap. Pusong bago sa paggawa, pusong bago sa kalinga, pusong bagong nakahanda sa gawain mong dakila. Kung puso ko'y panahanam ni Kristo na lubang banal, ang buhay ko ay matibay sa salugi ng kaaway. Pusong bago sa paggawa, pusong bago sa kalinga, pusong bagong nakahanda sa gawain mong dakila. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, salamat po sa inyong biyaya. Nawa, Panginoon, pakalinisin niyo ang aming mga puso't isipan upang sa paglapit namin, Panginoon, sa inyong banal na harapan ay maging malinis kami, isang pusong bago. At sa lahat ng ito, Panginoon, hinihingi namin ng kapatawaran ang lahat ng aming mga nagawang mga kasalanan at pagsalansang sa inyo. Salamat, Panginoon, sa umagang ito at salamat sa panibagong buhay at lakas sa pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Dalangin namin sa inyo, Panginoon, ang maging matagumpay ang lahat ng aming gawain, Panginoon, sa umaga pong ito. Sa lahat, Panginoon, ng mga naka-online na pagsamba, Panginoon, ay nawa ay lahat maging, Panginoon, maging matagumpay. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ngayon ay darako sa pagbasa ng banal na kasulatan na matatagpuan po sa ating mga akla, sa ating banal na kasulatan sa Awit 27:4. Kung kayo po may mga banal na kasulatan, Awit 27:4. Kayawi ang isang bagay lang ang aking hinihiling, isa lang ang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan, at doon humingi sa kanya ng patnubay. Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Tugong awit po. O kasulatang banal, galing sa kalangitan, sa iyo'y nalululam, katotohanang tunay, aral mo'y kaligtasan, naming makasalanan. Amen. Tayo po ay manalangin uli para po sa dalangin pastoral. Opo, Panginoon, nagpupuri kami at nagpapasalamat. Dinadakila, Panginoon, ang iyong banal na pangalan. Narito kami, Panginoon, sa inyong bahay-sambahan. Naglilingkod, Panginoon, at humihingi sa inyo ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Pakalinisin niyo, Panginoon, ang aming puso't isipan upang sa pagsamba pong ito ay maging karapat-dapat po kami sa inyong banal na paningin. Sa umaga pong ito, Panginoon, dalangin namin sa inyo ang lahat, Panginoon, ng pagsamba by online, Panginoon, by live. Alam po namin, Panginoon, kalooban niyo po ang lahat ng ito. Aming Panginoon, dalangin sa inyo na nawa ay maging matagumpay ito at wala po nawa, Panginoon, maging
Wala po ng Panginoon maging sira sa lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, kundi maging matagumpay po ito. Hinihingi po namin, Panginoon, ang inyong kapangyarihan at ang inyong kalooban sa bawat isa sa amin, na nawa, Panginoon, ay bigyan nyo kami, Panginoon, ng karunungan na nagmumula sa inyo upang ang inyong mensahe, Panginoon, ay aming matimo sa aming mga puso't isipan at may isagawa po namin ito sa aming pang-araw-araw na pumumuhay, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa umaga pong ito, sa pagpapahiram sa aming, Panginoon, ng panibagong buhay at lakas, upang makapagpatuloy kami, Panginoon, sa aming pamumuhay, Panginoon, at pagsamba at paglilingkod sa inyo. Salamat din, Panginoon, sa mga biyaya, sa mga pagpapala, sa pagsubok, Panginoon, na dumaan sa buong isang linggo, sa mga problema, Panginoon, at alam po namin, Panginoon, meron kayong itinuturo sa bawat isa sa amin. Dalangin namin sa inyo, Panginoon, ang aming Panginoong Iglesia sa Baliwag Mission Church. Dalangin namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng kapatiran na nandun, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang laging mag-ingat sa kanila, sa kanilang buong pamilya, sa kanila, Panginoong mga tahanan, at sa kanilang mga anak, Panginoon, at sa kanilang ama ng tahanan na laging umaalis, Panginoon, na nagtatrabaho. Pakaingatan niyo po sila at nawa, Panginoon, iligtas niyo po sila, Panginoon, sa mga sakuna, naging, Panginoon, lalong-lalo, Panginoon, sa virus, Panginoon, na kumakalat ngayon. Salamat, Panginoon, sa biyaya at pagpapala at pag-iingat sa bawat isa sa amin. Dalangin namin sa inyo, Panginoon, sa Baliwag Mission Church, ang kanilang, Panginoong, mga naisin, ang kanilang, Panginoong, mga pangarap, Panginoon, sa kanilang, Panginoong, mga pamilya, lalong-lalo, Panginoon, sa kanilang iglesia. Naway, Panginoon, ibigay niyo po ito ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Dalangin din namin sa inyo, Panginoon, ang lupong pamunuan, Panginoon, ng Baliwag, Panginoon, ng Mission Church na ito. Nawa, Panginoon, sa kanilang mga pangunguna, kayo, Panginoon, ang siyang magbigay sa kanila ng karunungan upang mapatagumpayan nila, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga nararanasang mga pagsubok sa aming iglesia, Panginoon. Dalangin namin sa inyo, Panginoon, palagi na kayo, Panginoon, ang laging mag-iingat sa kanila. Alam po namin, Panginoon, na kayo lagi ay nandyan upang bantayan, Panginoon, at sisikapin, Panginoon, namang bawat isa sa amin, Panginoon, na ang bawat isa ay maging kalugod-lugod sa lahat, Panginoon, ng aming mga pamumuhay. Dalangin din namin sa inyo, Panginoon, sa umaga pong ito, ang lahat, Panginoon, ng aming mga kapatiran sa buong kalaganapan, Panginoon, ng Yemilip, na dalangin namin sa inyo, Panginoon, pakaingatan niyo po at i-bless. Dalangin din namin sa inyo, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng ito, nawa ay iligtas niyo kami, si Panginoon, sa kapahamakan, maging, Panginoon, sa virus na kumakalat ngayon, Panginoon. Dalangin din namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng mga manggagawa ng buong Yemili, Panginoon. I-bless niyo po sila, Panginoon, pakaingatan niyo po sila, Panginoon, at nawa, Panginoon, ay ang dalangin namin sa inyo, kayo, Panginoon, lagi ang humawak sa aming mga buhay, kayo ang, Panginoon, ang maggabay sa amin kung saan man kami pumaroon. Dakilang Diyos, dalangin din namin sa inyo, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, kung saan man sila, Panginoon, naroon, ang kanila, Panginoon, mga ginagawa, Panginoon, lagi niyo po kami babantayan at iingatan. Dalangin din namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng aming kapatiran din dito, Panginoon, sa Banlat Yemilip Church, Panginoon, ang Mother Church, Panginoon, ng Baliwag. Kayo palagi ang siyang magbigay sa kanila, Panginoon, ng kagalakan sa kanilang puso na makapaglingkod. Ano man, Panginoon, ang sitwasyon, ang dalangin namin sa inyo, Panginoon, kayo lagi ang magbigay sa amin ng pagpapala, ng bigay sa amin, Panginoon, ng katatagan, Panginoon, sa aming pananampalataya at magpatuloy sa pagkakilala sa inyo. Dakilang Diyos, turuan niyo kami lagi maging mapagkumbaba sa lahat ng panahon at lalong-lalo, Panginoon, ibigay niyo po sa bawat isa sa amin ang pagpipigil, Panginoon, sa sarili, sa lahat ng panahon at sa aming sitwasyon na ito. Lalong-lalo, Panginoon, bigyan niyo kami, Panginoon, ng pusong bago na laging handa, Panginoon, na maglingkod sa inyo. Salamat din, Panginoon, sa kagalakan at sa mga pagsubok na dumaraan sa aming buhay, Panginoon. Hindi naman po namin minsan maunawaan, pero alam po namin, Panginoon, may itinuturo kayo sa bawat isa sa amin. Dalangin din namin sa inyo, Panginoon, itong mga linggong ito, nakaranas kami ng kalungkutan dahil meron po kaming manggagawa, Panginoon, na nasa inyong piling na. Alam po namin, Panginoon, kung ano yung kalooban ninyo sa pamilyang ito, Panginoon. Alam po namin na hindi nyo kami hindi nyo sila pababayaan. Alam po namin, Panginoon, kayo ang mag-guide sa kanila upang ang kaaliwan, Panginoon, ay kanilang maranasan. Salamat din, Panginoon, sa mga manggagawa, Panginoon, at sa mga kapatiran na gagamitin po ninyo upang i-bless po sila at maging, Panginoon,
ibigay, Panginoon, ang kanilang pangangailangan at paggastos, Panginoon, sa ospital. Alam po namin, Panginoon, ibibigay niyo ito, Panginoon, ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Salamat po ng maraming. Ngayon pa lamang po nagpupuri kami at nagpapasalamat upang sa kagalakan, Panginoon, at sa mga kalungkutan ay nais namin, Panginoon, mapapurihan kayo at mapasalamatan. Salamat po ng maraming. Ito po ang aming samat dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Amen at amen. Ngayon po ay darako tayo sa mensahe ng buhay at sa umaga pong ito ating pong pag-aaralan ay ating po nawa ay maging pagkain ng ating espiritualidad at makita po natin ang kahalagahan sa umaga pong ito ng mensahe ng ating Panginoon na ating pong basahin uli yung talatang ating binasa kanina sa Awit 27:4. Ang sabi po doon, "Kaya Yahweh, ang isang bagay lang ang aking hinihiling, iisa lang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan, at doon humingi sa kanya ng patnubay." Tayo po ay muling magsimula. Restart again. Bakit kailangan natin mag-restart? Bakit kailangan natin bigyan ng pagkakataon na tayo mga anak ng Panginoon ay magsimulang muli? Restart again. So sa ating pong buhay bilang mga mananampalataya, may hinahanap po sa atin ng Panginoon lagi. Ang magsimulang muli. At ang pagsisimulang muling ito ay makikita natin na kung paano binigay sa atin ng Diyos ang pagkakataon na sa panahon po natin, sa sitwasyon natin ngayon, makita ng Panginoon kung ano ang ating dapat gawin at magsimulang muli. So yung pagpapasimulang muli, isa din ito sa mga itinuturo sa atin ng Panginoon simula pa nung una. Ang Panginoon ang siyang nagturo dito sa atin. Ang sabi doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, "Kaya't kung ang nakipag-isa na kay Kristo ay isang tao, isa ng bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito ay napalitan na ng bago." Restart again. Pero hindi na babalik sa dating pagkatao, kundi isang bagong wala ng lumang pagkatao. So sa biyaya ng Panginoon ay binigyan tayo ng pagkakataon na magsimulang muli. Pero sa pagsisimulang muli, makita natin ang kahalagahan at itinuturo sa atin ng Panginoon sa sitwasyon natin ngayon. Magsimulang muli. 1 Corinthians 7:17, "Mamuhay ang bawat isa ayon sa inyong pinagkaloob sa Kanya ng Panginoon at magpatuloy sa dati niyang kalagayan nung siya ay tawagin ng Diyos. Ito'y itinuturo ko sa inyo sa lahat ng iglesia." Mamuhay tayo ngayon na tinatawag ng new normal. Subalit may mga bagay pa din na alam natin, babalik sa dating gagawin at gagawin pa din natin ang dati nating ginagawa dahil itong ating kinagawian. Mamuhay ng tama, mamuhay ng tiwasay. Sino po ang gustong ganitong pamumuhay? Alam ko po lahat tayo gusto ng ganitong pamumuhay. Mamuhay ng matiwasay, mamuhay po ng gusto ng magandang pamumuhay. Alam ko po, lahat tayo gusto nito. Maibalik tayo sa dati nating kinagawian. Ngunit, new normal na po tayo. Magsimula na po tayo sa simula. Bigyan natin ng pagkakataon ng buhay natin ay mabago. Maalis tayo sa ating mga comfort zone. Kung minsan ay lagi tayong nasa mall, ngayon ay baguhin na natin. Bigyan natin ng pagkakataon lagi na alalahanin ng Panginoon. Itong itinuturo sa atin ngayon ng Panginoon. Ngayon, nakikita ko ang maraming upuan na walang tao. Ngayon, bibigyan na lang natin ng pagkakataon ng ating sariling ibangon ng maaga sa araw ng linggo. Ibangon ng ating sarili para manood sa cellphone o sa TV upang magsamba sa Panginoon. Yun na lang yung kailangan nating gawin na itinuturo sa atin ngayong sitwasyon na ito. Bigyan natin ng pagkakataon ng Diyos na siya naman ang unahin natin, huwag ang ating sarili. Mamuhay ng tama at mamuhay ng matiwasay. Pero bakit natin nagagawa ang mga bagay na alam natin di naman dapat kasama sa pamumuhay na tama? Pamumuhay na tiwasay. Malaki po ang impact para sa atin ang nangyari ngayon. Malaki ang nagiging epekto nito sa ating buhay, ngunit alam kong plano ng Diyos ang bawat isa sa atin. Naniniwala po ba kayo doon? Sana po. Paano tayo nagsisimulang muli? Yung ating kinagawian, kalimutan na natin.
Magsimula sa kung anong meron tayo ngayon. Sabi nga, magpasalamat ka dahil kung anong meron sa iyo ngayon, yun na yun. Huwag kang maghanap ng iba. Kung may trabaho ka at magpasalamat ka. At kung nawalan ka ng trabaho, magpasalamat ka sa Panginoon. Huwag mong isipin na pinabayaan tayo ng Diyos dahil lang sa mga bagay na ito. Isipin mo may plano sa iyo ang Diyos na mas maganda. Naniniwala po ba kayo doon? Kapag nawalan ka ba ng trabaho, tapos na ang iyong buhay? Hindi po. Ibig sabihin, mayroon pang plano, mas magandang plano ang Diyos sa iyo. Sana po naniniwala kayo doon. Kung nagtitiis tayo ngayon, pero nakakakain tayo sa isang araw ay 3 beses, paano po kaya yung mga taong mas naghihirap? Mas isipin po natin sila. Na kumbaga makikita natin na sa mga balita ngayon, marami hong mga taong nagtitiis at nagtatanong sa Panginoon, bakit ganito, bakit ganyan? Pero ang sabi nga po doon, kumusta po ang ating pananampalataya? Ito po yung kinukumusta ko palagi sa inyo bilang mga mananampalataya. Kumusta po ang ating pananampalataya? Umaalab pa din po ba? Katulad pa din po ba ng dati? Ilang buwan na po tayong hindi pumupunta sa simbahan. Kumusta po yung ating pananampalataya? Pero baka po nasa bahay na lang tayo, pero tapos pag araw ng linggo, kinakatamaran pa natin bumangon ng maaga para magsimba na lang sa cellphone. Sana po hindi ganon. Bigyan po natin ng pagkakataon ng Panginoon. Magsimula ho tayo muli. Baguhin ho natin ang ating mga kinagawian. Kung dati nalilate tayo sa simbahan, ngayon po may pagkakataon na kayong babangon na lang kayo, magtututbrush, mag-aalmusal, pagkatapos manunood na lang kayo. Pwede pa nga po kayo ngayon kumain habang pinapanood niyo po ako at nakikinig ng salita ng Diyos. Pagdating sa simbahan, kailangan nakaupo po kayo at nakikinig. Diyan sa bahay ninyo, pwede kayong may ginagawa habang nakikinig ng mensahe. Sana po wag ho natin itong katamaran. Ang sabi nga po sa mga ngaral chapter 3 verse 1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. May panahon ng pagsilang, may panahon ng pagkamatay. May panahon ng pagtanim at may panahon ng pagbunot ng tanim. May panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng paggiba at ang panahon ng pagtatayo. May panahon ng pagluha at panahon ng pagtatawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Magsimula muli. Ito ang ginagawa mo. Simulan tinanggap mo si Jesus Christ. Hindi po ba? Sa iyong puso, magsimula sa pagbabago ng paunti-unti. Inalis mo na ang dati mong pagkatao. 2 Corinthians 5:17. The new has come, the old has gone. Nais lang sa atin ng Diyos na makita natin ang kahalagahan ng pagpapasimulang muli upang maranasan natin ang Kanyang presensya sa ating buhay. Hindi natin mararanasan ang presensya kung magpapatuloy tayo sa ating mga kinagawian buhay na alam nating masama. Hindi tayo lalago sa ating pananampalataya kung sa panahon na ngayon ay magsisimula na ang araw ng pagsamba ng 8:30 ay malilate pa din tayo. At ang papanoorin na lang natin ay yung naka-record na. Nakakahiya po sa Panginoon ngayon. At mas nakakahiya po sa Panginoon na hindi natin magawa ng tama ang ating paglilingkod. Na kung minsan ay mahirap kong tanggapin sa buhay natin na para bang okay na tayo sa ganitong sitwasyon. Okay lang kasi nakakatanggap tayo ng biyaya. Para sa atin, okay. Pero para sa iba, hindi. Bigyan natin ng pagkakataon, makita natin ang kalooban ng Panginoon at ang Kanyang presensya. Ang sabi po doon, nais lang sa atin ng Diyos ang makita ang kahalagahan ng pagpapasimulang muli upang maranasan natin ang presensya, ang Kanyang presensya sa ating buhay. Hindi natin mararanasan po ang presensya ng Panginoon kung nagpapatuloy tayo sa ating mga kinagawian sa buhay na alam nating masama. Kaya ngayon pa lamang po, magsimulang muli tayo, gawin natin ang tama ng paunti-unti. Huwag po natin ikahon ang ating sarili sa mga bagay na meron lang tayo. Mas lalo nating asamin ang presensya ng Panginoon. Lalo na po sa panahon ngayon. Hanapin natin at lalo natin pag-alabin ang ating pananampalataya.
Kaya di natin nagagawa minsan ang bagay na ito kasi nababahala tayo sa ating mga buhay, sa ating mga pamumuhay. Paano ang aking pamilya, paano ang aking pamumuhay kasi nawalan ako ng trabaho, nawalan tayo ng negosyo dahil nga sa lockdown. Kung minsan kasi lagi tayo nagtatanong sa Panginoon naglilingkod naman ako. Lagi naman akong nagnanalangin. Pero hindi nga po tayo accepted sa mga problema at pagsubok bilang mga mananampalataya. Ang pamumuhay ng ating mga sarili ay dapat nakikita sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Sabi po doon sa ating pangalawang pag-aaralan, Hakuna Matata. Sabi po doon, Hakuna Matata means no worries. Sa Swahili lingwahe, spoken in countries like the Democratic Republic in Congo, Kenya, Tanzania, and Uganda. Ito po yung ibig sabihin ng Hakuna Matata, which means no worries. Mateo chapter 6 verse 25, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo mabuhay o kaya tungkol sa inyong susuotin at sa inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ang higit na mahalaga kaysa pagkain at katawan kaysa damit? Ang Panginoong Hesus ang nagsabi, huwag mabahala o mabalisa. Naniniwala po ba kayo doon? Sana po, naniniwala po tayong lahat. Tuloy po natin yung verse. Verse 26, masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya nagtitipon ng kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Verse 31 po, kaya't huwag kayong mag-alala, baka kayo kapusin sa pagkain o inumin o damit. Isipin po natin ito na mabuti. Tayo may magagandang damit, may magagandang sasakyan, may magagandang pamumuhay, nakakakain tayo sa isang araw ay 3 beses, at kung minsan pa nga 5, kasama na ang merienda sa hating gabi. Pero nagrereklamo pa rin tayo at nababahala pa rin tayo. Yun po yung nakakahiya. Bilang mga mananampalataya at sinasabi nating anak tayo ng Diyos, andun pa rin yung sinasabing reklamador at andun pa rin yung sinasabing nagtatanong sa Panginoon. Kahit na may magagandang sinusuot, kahit na may magagandang sasakyan, nakakakain sa isang araw ay 3 beses, o minsan pa nga 5, di ba? At may merienda pa sa hating gabi. Yun palang masasabi nating salamat Panginoon Pero bakit ang iba sa atin ay nagrereklamo pa rin? Kulang pa ba ang biyaya ng Diyos sa buhay natin? Kulang pa ba? Hindi pa ba sapat yung bigyan ka ng Panginoon ng buhay at lakas sa umaga? Kulang pa ba yung biyaya ng Diyos na makakain ka sa isang araw 3 beses? Kulang pa ba na meron kang magandang sasakyan at meron kang magandang sinusuot araw-araw? Kulang pa po ba yun? Parang hindi na. Sapat na yon. Yung biyaya ng Diyos ay sapat kailanman. Sapat sa bawat pagkakataon. Hindi tayo pababayaan ng Diyos kung naniniwala po kayo na anak kayo ng Diyos. Tanong, bakit tayo nababahala? Kasi nasanay tayo sa buhay nating masarap. Paano kung ang kagaya ni Job? Alisin din sa atin ng Diyos ang mga bagay na meron tayo. Ngayon ay magtatanong ako sa inyo, magpapatuloy ka pa ba sa inyong pananampalataya na kahit na alisin sa iyo ng Diyos ang lahat ng bagay, sa iyong comfort zone, kundi sa iyong lahat ng mga masasarap na bagay? Magtatanong tayo sa Panginoon, bakit ganito, bakit ganyan? Pero sa panahon natin na nakakaranas tayo ng masasarap na buhay, magrereklamo pa po ba tayo? Hindi pa po ba sapat yun? Sapat na po yun. Biyaya ng Diyos sa atin yun. Paano kung bigyan tayo ng Diyos ng malubhang karamdaman? At bigyan tayo ng Diyos ng pagsubok? Alisin niya ang mga bagay na nagpapasarap sa buhay natin ngayon. Magpapatuloy pa rin po ba tayo? Diyan ho kayo magrereklamo. Sigurado po. Kasi magtatanong kayo sa Panginoon. Pero habang nasa sitwasyon tayo ng
masarap na buhay, may nasusuot, may nakakain, lagi ho tayo magpasalamat sa Panginoon. Kung nakakaranas man tayo ng pagsubok, natural po yun. Natural na susubukin tayo palagi ng Panginoon. Sabi nga po, kapag binibigyan ka ng pagsubok ng Panginoon, ibig sabihin, kailangan mo mas lalong maging matatag sa iyong pananampalataya. Huwag kang bibitaw. Tinuturuan ho tayong maging matatag sa ating pananampalataya. Matutunan po nawa natin ang maging mapagpasalamat sa lahat ng panahon. Colossus chapter 2 verse 7, sabi po doon, magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Yan lang po ang nais sa atin ng Panginoon. Ang laging magpasalamat at huwag manawang magpasalamat. Sino po nagpasalamat ngayong umagang ito? Nabuhay pa at binigyan pa ng pagkakataon na binigyan pa ng Diyos ng kalakasan. Sana po lahat tayo nagpapasalamat sa Panginoon ngayong umagang ito. Ang mga bagay na meron tayo ngayon ay isa lamang biyaya ng Diyos. Hindi dahil sa ating mga trabaho o sa ating mga lakas, kundi dahil sa habag at biyaya ng Diyos. Kawikaan chapter 3 verse 5, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ay iyong alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong tatahakin. Verse 7, huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. So napakasarap pong paalala iyon sa atin, sa bawat isa sa atin ng Panginoon. Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Mateo chapter 6 verse 34. Ipagkatiwala po natin ang lahat ng bagay sa ating Panginoon. Sabi nga po, huwag mong isipin ang araw ng bukas, isipin mo ngayon ang Diyos ang bahala doon. Matthew chapter 6 verse 34. Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito, sapat na ang inyong sularinin sa bawat araw. Nagpupuri po tayo at nagpapasalamat sa umaga pong ito dahil nakapag-almusal tayo. Pero po, pagkatapos yung mag-almusal o baka kumakain pa kayo, nag-iisip na kayo kung ano po ang inyong ulam mamayang tanghali. Sana po hindi ganon. Ang Diyos na ang bahala doon. Ang Diyos ang magbibigay ng biyaya at pagpapala sa atin. Alalahanin po natin ang pagpapala ng Panginoon araw-araw. Ipagpasalamat natin lagi na tayo pinahihiram ng lakas at ng buhay sa araw-araw. Napupuri nga po ako, nagpapasalamat sa araw-araw ng buhay na ibinibigay sa akin ng Panginoon. Yun lang lagi ho akong pumupunta ng hospital ay nakakatakot na. Yung makikita ko yung maraming pasyente sa labas na nakaabang, doon sila chinecheck kung meron ba silang COVID. Doon sila chinecheck kung sila ba ay positibo. Pero yung pagpupuri ko at pagpapasalamat na pagka natapos ako mag-dialysis ay nakakauwi ako ng ligtas. Yun po ay ipagpapasalamat ko sa Panginoon. Sa atin po bilang mga mananampalataya, tinuturuan tayong lagi magpasalamat sa Panginoon at huwag mabahala sa anumang bagay. Sa atin pong pagtatapos, 2 bagay po ang ating pinag-aralan. Sa bawat salita pong ito ay mahalaga na ating tignan kung ito ba ay ating nagagawa ngayon sa buhay natin. Ni-apply ba natin ito sa buhay natin ngayon? Sana po, yes, kung gugustuhin na nating i-apply ito. Sabi po doon, magsimulang muli. At yung pangalawa, huwag mabahala. Hakuna matata. Huwag mabahala. No worries. Ang pagpapasimulang muli at huwag mabahala ay isang bagay na itinuturo sa atin ng Panginoon. Sa araw-araw na ating pamumuhay, nawa po'y natututunan natin ang gawaing ito, lalo na sa panahon natin ngayon. Alalahanin po natin ang malapit na dumating ang Panginoon. Hindi po natin alam kung kailan darating. Pero laging nagpapaalala ang Panginoon sa atin, malapit na siyang dumating. Nawa, pag dumating ang ating Panginoon, handa ang ating puso. Pangalawa, nagiging karapat-dapat tayo sa araw-araw nating pamumuhay sa Kanyang banal na paningin. Yun lang po ang nais ng Diyos sa atin. Huwag ho tayong mabahala. Magsimula muli tayo. Baguhin natin ang ating pamumuhay. Huwag natin katamaran ang araw ng linggo. Bigay natin para sa Kanya yan. 2 tanong pong nais kong iiwan sa inyo, na nais ko pong pagbahagi na ng inyong buong pamilya sa mga taga-Baliwag.
Ano ang bagay na kailangan mong simulang muli sa buhay mo ngayon? At pangalawa po, ano po ang ikinababahala mo ngayong panahong ito? Mag-sharing po kayo. Sana po i-share nyo yung mamayang gabi. At sa panahon po natin ngayon, masarap po ang magkakasamang pamilya, nagsisharing ng Word of God. And pangalawa po, masarap po magkakasamang pamilya dahil nakikilala nyo ang isa't isa. Purihin po ang Panginoon at tayo magpasalamat sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, salamat po sa inyong biyaya. Salamat po sa inyong pagpapala na kami ay inyo binigyan ng pagkataon na magpuri at magpasalamat po sa inyo. Aming Panginoon, dalangin namin sa inyo, baguhin niyo po kami, magsisimula pong muli kami sa araw pong ito. At bigyan niyo kami, Panginoon, ng pusong bago na handa, Panginoon, magpuri at maglingkod sa inyo. Ngunit minsan, Panginoon, nagtatanong kami, nababahala, bigyan niyo kami ng puso, Panginoon, na matatag. Na hindi kami nagtatanong at hindi rin kami nagrereklamo sa inyo, Panginoon. Kundi, Panginoon, huwag kaming mabalisa sa lahat ng panahon ng aming pamumuhay. Alam po namin na ibibigay niyo po sa bawat isa sa amin ang aming mga pangangailangan sa araw-araw. Nananampalataya po kami doon, 100%. And nananampalataya po kami na lagi niyo kaming babantayan at iingatan sa lahat ng panahon. Ang aming mga buong pamilya, ang lahat ng aming mga mahal sa buhay, lagi niyong iingatan at gagabayan. Iniwala po kami doon. Sapagkat alam po namin ang kalooban ninyo lagi namin, Panginoon, susundin. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi niyo kami pinababayaan. At sa araw pong ito, sa aming pong pagtatapos, maranasan namin, Panginoon, ang inyong pagpapala. At ang inyong mga mensahe, Panginoon, ay tumimo sa aming mga puso't isipan. Magsisimula pong muli kami at hindi kami, Panginoon, mababahala. Hindi kami mababalisa sa anumang, Panginoon, aming maranasan ng mga sitwasyon. Salamat po ng maraming. Ito pong aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen. Tayo po ngayon ay darako sa ating paghahandog sa mga tahanan po ng mga taga-Baliwag. Nais ko po sa inyong i-announce na lahat po tayo sa ating mga tahanan. Yung offering po natin, ipunin po natin. And pagkatapos po nito, kung kaya po natin maibigay ngayon sa treasurer, ibigay na po natin. Pero po, kasabay po nito, magkakaroon po tayo ng special offering. Na-announce ko po sa inyo kagabi, meron po tayong manggagawa na namatay, ang ating pong Pastor David Santa Maria. Ito po ay nais nating makatulong sa kanilang buong pamilya. Sana po ay may bigay po ninyo yung special offering ninyo sa ating treasurer at maipadala po natin sa ating national. So sana po lahat po tayo ay magbigay ng ating taos-pusong paghahandog sa ating Panginoon. Awitin po natin yung give thanks habang po tayo ay naghahandog. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Tayo po'y makakatayo sa ating mga tahanan. Awitin po natin ang tugong awit. Ang matanggap yaring handog ng pusong may loob, pagpalain kaming lubos sa ngalan ni Jesus. Amen. Awitin po natin ang doksolohiya. Walhatiin papurihan ang Ama, Anak na mahal, at ang Espiritong Banal, na ang tanang mga nilalang. Amen. Mga kapatid, tanggapin ninyo ang dinagmamaliw at pag-ibig ng ating Panginoong Diyos Ama, ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Kristo,
Ang kaaliwan ng banal na Espiritu ay sumaatin nawa, ngayon at magpakailanman. Amen at amen. 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 Tayo po yung makakaupo na para sa ating mga pahayag po. Ang ating pong mga pahayag sa Friday po, ating pong prayer meeting, mga taga-Baliwag, 7:30 p.m. po, tayo po yung mag-prayer meeting. Sunod po ay Saturday Bible Study by Messenger po. Kagabi po kami ay nagsimulang uli at nagkaroon ho kami ng pagbabahaginan. Sana po yung makasama ko po kayong lahat, mga taga-Baliwag, 7:30 p.m. Sunday worship po, 8:30 a.m. Magsisimula po tayo sa ganitong diwa, sa ganitong oras. Sana po yung magsama-samang muli tayo sa linggo. At mamaya pong 5:30 p.m. meron pong kabataan, meron po kaming pagpupulong, pagkukumustahan at pagpapanalanginan. Doon po kami magsisimulang muli mga kabataan. So ng kabataan po ng Baliwag Mission Church. So yun po ang ating mga pahayag. Sana po magkita-kita po muli tayo sa ating mga gawain at ipagpasalamat natin sa Panginoon na nakadaos ulit tayo ngayon ng pagsamba sa araw pong ito at nagpupuri po tayo at nagpapasalamat. Salamat din po sa lahat ng mga kapatiran ng buong kalaganapan ng Emilip na lagi pong nandyan upang manood din ng pagsamba. Salamat po ng maraming. God bless you po. Salamat po ng marami. Ingat po kayo palagi.